Mukhang batikos ngayon si MMDA Chairman Francis Tolentino matapos siya mismo ang nagmando ng traffic sa Katipunan Avenue dito sa Quezon City at pagkatapos ay sa Mandaluyong naman kaninang umaga na may kasamang media coverage. Depensa ni Tolentino, dati naman na raw siyang nagmamando ng traffic. Sa internet, may petisyon na ngayon para patalsikin sa pwesto si Tolentino. Ayon sa pag-aaral ng JICA o ng Japan International Cooperation Agency, 2.4 billion pesos ang nawawala o nasasayang sa bawat araw na tayo'y naiipit sa traffic pare-pareho. May report si Steve Dailisan. Mismong si MMDA Chairman Francis Tolentino ang nagmando ng trapiko sa tapat ng isang malaking mall kaninang umaga. Ayon kay Tolentino, hindi naman daw ito ang unang beses na tumayo siya sa gitna ng lansangan para i-monitor ang daloy ng mga sasakyan. 2011 ko pa ginagawa ito. Pero mismong si Chairman tila nakalimutang sumunod sa batas. Pinuna ng ilang netizen ang pagsakay niya sa motorsiklo ng walang suot na helmet. Samantala, nilinaw ni Tolentino na walang kinalaman sa politika ang kanyang ginawa. At nang tanungin naman kung may plano ba siyang tumakbo sa 2016 national elections, magtulungan na lang muna tayo. Sa isang website na change.org, isang petisyon ang nananawagang pababain na si Tolentino bilang chairman ng MMDA. Sa halip daw kasi naunahin nito ang paghahanap ng solusyon sa trapiko, abala pa raw siya sa ibang mga aktibidad. Matatandaan kasama si Tolentino sa pagtitipon sa Cebu nitong Lunes na tinaguriang Gathering of Friends. Wala pang payag si Tolentino kaugnay nito. Dinepensahan naman ng Malacanang si Tolentino. Hindi raw makatwirang alisan siya ng karapatan sa tungkulin, gayong hindi naman daw ito nagpapabaya. Hindi naman makatwiran na tuwing may hindi pagsang-ayon, hihilingin kaagad ang pagbibitiw ng mga opisyal na katulad nila. Ipinagtanggol din siya ng isang tauhan ng MMDA. Hindi po pangangampanya to, ito ay pang-araw-araw na trabaho ng MMDA po, kasama po sa mandato natin ng traffic management. Hindi lang ordinaryong motorista at commuter ang napeperwisyo ng masilimuot na traffic. Maging ang simbahang Katolika nagpahayag na rin ng pagkadismaya. Ayon kay Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, dapat nang hanapan ng pangmatagalang solusyon ang hindi birong traffic. Sana po yung regulation din tungkol sa dami ng sasakyan. Kasi kaya rin ho, punong-puno ang ating mga kalye ay dahil hindi kaya ng ating mga kalye na i-absorb, na dalhin ang napakaraming sasakyan dito po sa ating mga syudad. Sinang-ayunan nito ni retired Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales na minsan na ring tumulong sa pagsasaayos ng trapiko sa Santo Tomas, Batangas. Sa sariling pag-aaral ng isang Filipino scientist tungkol sa katakot-takot na traffic sa EDSA, lumalabas na nagsisimulang mag-build up ang trapiko bandang tanghali hanggang gabi. Tuwing Biyernes naman ang may pinakamatinding traffic, pinakamaluwag naman ang kalsada tuwing araw ng linggo. Sa bawat araw, 2 billion pesos ang nasasayang ng bansa dahil sa matinding traffic ayon sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Steve Dailisan, GMA News.